Satisfy my needs. Linggo-linggo, magkatuwang si Pastor Lito at Pastora Esther sa pagsisilbi sa kanilang simbahan. Marami po ngayon nasa banig ng karamdaman. Ang iba po yung mga nasa ospital. Binibigyang pag-asa ang mga kasamang may pinagdaraan ng pagsubok. Pero ang totoo, ang mag-asawa may iniindang problema. Pareho na kasing bumigay ang bato ni Esther at mahigit 7 taon na siyang dinadialysis. Hindi po tinanggap yun. Naku, hindi ko matanggap. Nung sinabi sa'yo first time. Hindi ko matanggap. Talagang iyak ako ng iyak. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Namayat talaga ako. Kasi depressed ako eh. Kasi ayoko mag-dialysis eh. Sabi ko, Lord, buhayin mo lang ako. I will serve you. Kaya binuhay ako ng Lord. Good morning po. Matapos magsilbi sa kanilang simbahan, madalas lumalapit ang mag-asawa sa iba pang simbahan. Kumakatok po ako sa inyong mga puso. Nais ko pong magpa-transplant kung ito'y kalooban ng Diyos. Under prayer hanggang ngayon. Ang sabi ko, Lord, kung kalooban mo na ako'y matransplant, bibigyan mo ako ng malusog, bata, lalaki, na donor. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless you all. Palakpakan natin. Glory to God. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you so much po. The Lord bless you po. Salamat po. Bakit po kayo umiiyak? Yung hirap niya na yon, and yet she stands. Nagte-testify pa rin siya sa maraming tao. Despite dun sa hirap, difficulty na pinagdadaanan niya. Hamon yon sa mga taong nakakaalam na nakapakinig ng kanya message. Kayo po kompleto pa ho ang kidney nyo? Actually, I only have 1 kidney. Inborn po sa akin na isa lang kidney ko. Kaya nakita ko, kailangan ko talagang alagaan yung sarili ko. Kasi unang-una, ginagamit din ako ng Panginoon sa kanyang ministry. Kasunod nito, ang pagbuhos ng donasyon para kay Esther. Mahigit 6,000 piso ang naipon na donasyon sa araw na yun. Eksakto lang para mairaos niya ang isang araw ng pagdadialysis. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit ng iba, isang milagrong pagturugtong sa buhay ni Esther. Sa isang linggo, 3 beses nililinis ang dugo ni Esther sa prosesong tinatawag na dialysis. Hindi ako natutulog kasi may case na pag natulog hindi na nagigising, namamatay na. Pinapasok. Umaabot sa 15,000 kada linggo ang gastos ng mag-asawa. Napilitan na rin silang huminto sa trabaho dahil sa kalagayan ni Esther. Pero sa mga tulad ni Esther na may end-stage renal disease, pagdadialysis na lang ang bumubuhay sa kanya habang naghihintay ng transplant. Ang sumobra sa mga donasyon na natatanggap ni Esther, iniipon niya para sa kidney transplant. Pero yung pong doktor nyo, magkano po ang binigay na estimate ng magagastos para Ay, sa kidney ang hospital po ang nagbigay ng yung kidney. pong hospital. Meron pong price quotation, 150,000. 1.6. 1.6 million. Ay, ayan. Makalipas ang 2 taon, hindi pa rin nakakaipon si Pastora ng pang-transplant. Problema pa rin ang paghahanap ng donor. Wala daw kasi siyang makuhang donor mula sa kanyang mga kaanak. Ayaw naman niyang kunin ang isang bato ng kaisa-isang anak. 2 anak niya siya ang breadwinner. Kung kukunan ko pa siya ng bato, siguro sasabihin ko magsasacrifice na lang ako.
sasacrifice ko na lang yung buhay ko. Kasi kawawa naman yung anak ko, panggabi siya trabaho, tapos siyang breadwinner. Paano naman niya may itataguyod yung dalawang apo ko, yung mga anak niya? Sa ilalim ng kasalukuyang batas, pwede naman ang donor na hindi ka mag-anak pero dapat walang perang kapalit ang pagdodonate ng kidney. Pero ayon na rin kay Esther, hirap siyang makahanap ng donor na hindi nagpapabayad. Kasi doon, gusto mo mag-donate. Opo. Donasyon. Ibig sabihin, hindi ka babayaran. Kaya lang nga po yung Kaya isa lang, may kong doon. makikita ba tayong gano'n? Wala po yata. Nakakaawa naman. Binigyan niya ako ng bato. Dinuktungan niya ang buhay ko. And I consider him dakila. Dakila siya. Bakit? Sino ako para bigyan niya ako ng isa niyang bato? Para iprolong o pahabain pa ang buhay ko. Para sa akin, napakalaking bagay po yan. And he deserves to be blessed. Ayon sa Philippine Society of Nephrology, nadadagdagan ng 8,500 na Pilipino kada taon ang nangangailangan ng dialysis. Pero 2 lang daw sa kada 10 ang kayang tustusan ang kidney transplant. Kaya mga pasyenteng tulad ni Pastora Esther, desperado man, walang magawa kundi maghintay sa batong magbibigay sa kanila ng panibagong buhay. Sabi nyo nga po, doon sa dialysis center, yung ibang classmates nyo po, yung mga kapwa nyo pasyente, namatay na po yung iba. Ay, ang dami na. More, 200 of them. Opo. Nalulungkot nga ako kasi parang manok ba na namamatay na lang ng ganun. Karamihan, service patients. Mabigat din sa loob ng kanyang nag-iisang anak na si Nina ang pinagdaraanan ni Esther. Kung tutuusin kasi, siya ang nag-iisang pag-asa ng ina para makakuha ng libreng kidney. Ito na yata ang pinakamabigat na desisyong kailangang gawin ni Nina. Dahil sa pagdaan ng mga oras, unti-unti na ring nauupos ang buhay ng pinakamamahal niyang ina. Minsan, yun, naisip ko na mag-post. One day, may nag-email sa akin at tumawag, foreigner.